Welcome back, walkers, podders, ano ba dapat tawag sa inyo? So, dito tayo ngayon sa Bohol, sa Panglao. Dumaan muna tayo, quick trip lang to, side trip mula sa Cebu. Pumunta muna tayo ng Cebu, ay ng Bohol. Pero galing tayo sa Cebu, nag-ikot-ikot tayo over the weekend. Pumunta tayo ng Temple of Lea, Siraw Flower Farm, Tops, and umikot tayo sa main Cebu City, sa downtown. So ito yung nasa Tops. Ayan, maganda yung overlooking sa city, no, sa city lights. Then pumunta din tayo sa 10,000 Roses Cafe, doon yun sa may Cordova. Ayan yung itsura niya kapag gabi. Maganda rin dito tumabay kapag late afternoon dahil may sunset. And then ito na yung sa may bagong Henan Resort sa Panglao. So yun yung preview natin. So samahan nyo ako para pumunta ng side trip tayo ng Bohol. So dito tayo sa Pier 1 sa may Cebu City. Ayan, explore, experience, enjoy Cebu. So, may enjoy nyo naman talaga kapag nandito kayo sa Cebu tsaka umiikot kayo within Cebu. So, ito yung time slot ng Ocean Jet, yung kinuha natin from Cebu to Tagbilaran and then Tagbilaran to Cebu. So, medyo tanghali na to. Ayan. So, may terminal fee na 25 and then ito yung ating ticket. Ayan. So, 25 and then yung ating ferry ticket is 800. Ipapapalit pa siya dito sa kailangan pang mag-check-in dito sa may Ocean Jet counter dito sa kanilang sa Pier 1 sa terminal, ferry terminal. So ayan, medyo maliit lang naman yung terminal. Meron din cafe sa taas if gusto niyo ng kape. So ito na yung makikita mula doon sa dadaanan ng ferry is yung Cebu Cordova Express Link. Dumaan din tayo dyan papunta sa kabila sa may Cordova, sa may 10,000 Roses. So sa may Southern Cebu City yan, nakakonect din papuntang Cordova sa kabila. So check nyo yung previous vlog na in-upload. Doon yung makikita yung naghabal ako and then doon kami dumaan sa may Cordova Express Link. Ayan. So 2 hours yung biyahe dito papuntang Tagbilaran from Cebu City. So, dumiretso tayo ng Panglao. Meron mga nag-aabang doon ng mga tricycle sa may terminal. Pwede naman yan. Standard na rin yung price nila. Ayan. So, pwede nang diretso sa Panglao. Nga pala, yung airport dito sa Bohol nasa Panglao na. So, mas madali na makapunta ng beaches around Panglao. So, dito tayo pumunta sa Henan Premier Coast Resort. Ang mahal nito pero meron tayong nakuhang super discounted na voucher at ginamit natin yun sa Agoda. Ayan. So ito yung itsura niya. Room tour muna tayo. Ito yung kanilang bathtub. Familiar to, no? Medyo common yung ganitong setup sa ibang mga luxury hotels. Ayan. So blinds lang yung dun sa may salamin na wall, no, yung divider niya doon sa main room. So pwede siya makita from the room, from the bed doon sa may CR. So ito yung itsura niya mula doon sa terrace naman. Ito yung kanilang pool area. Yan. Kapag doon kayo sa ground floor, connected agad yung room doon sa may baba, sa may pool right after your room. So ito yung room ko. Yan siya, meron siyang sala set, may couch. Yan, may malaking TV, may area for your work, no? So punta muna tayo sa may roof deck. Ito yung bago sa kanila, yung infinity pool na nasa roof deck. Ayan, so puntahan natin. Pero teka, silipin muna natin ano yun nandito. Sorry, masyadong magalaw yung phone kasi nasa isang phone ako nag-video. Na-empty na kasi isa pang phone. Ayan. So, pa-sunset na siya. Ang ganda ng sunset din dito. Ang ganda ng kulay. So, ito na tayo sa may pool area.
Ayan, sa may infinity, and may jacuzzi din dito. Meron ding gym room dito. Ayan, may kita nyo doon. And then, sige, tingnan natin ang itsura niya. So, malinis naman siya, no? Kahit pa paano medyo malawak. And then, ayan yung infinity pool. Facing doon sa Panglao Sea. I'm not sure kung Panglao Sea ba tawag dyan. Ang ganda rin nung moon. Ayun, kita dyan. So, ito yung kanilang infinity pool. Ayan siya. Ayan, Alona Beach yung nasa baba. Dati yung huli kong punta dito, wala pa tong bagong Henan. Ginagawa pa lang. Parang isa pa lang yung Henan dito. Ngayon, 3 na yung Henan dito sa Panglao. I think sa Boracay naman is 4. Not sure, or parang 3 or 4 na yung Henan dun. So ito yung Alona Beach is more of like parang mini Boracay. Yan, parang nandun siyang station 2. Pero ito yung itsura niya. May bar area din dito sa may infinity pool. Yun yung mga jacuzzi. So may mga attendants din naman dito. So ito yung bar area nyo. Ayan, tapos yun yung jacuzzi. May 5 jacuzzi area ata yan. 4. So, check natin yan. Yan. And then, ayan. So, paggabi na, no, ang ganda na rin ng effect ng lights. So, maganda siya kasi infinity pool. I think first to na nasa rooftop. And then infinity pool dito sa Panglao. Ayan, ganda rin ng moon. So, ito nung sunset, oh. Yan, makita nyo from afar yung mga boats, usual boats ng mga tourist boats. So, bumaba na tayo sa ground, labas muna tayo, punta tayo sa may beachfront. So, dito tayo dadaan. Let's check. Ayan, pwede. Ito yung access para sa umaga naman, sa breakfast. Buffet breakfast. Ayan, may mga attendants din naman sa labas. So, low tide yan. Yan, ito yung Alona Beach. Yung ganda siya. Okay, so, Henan. Ito, katabing Henan na to. Iba to doon sa Henan Premier Coast na tinuluyan natin. So, lakad lang muna tayo, okay? Along Alona Beach. Let's check. Marami nang nag-improve dito. Marami na rin naging establishment, especially doon sa main road. Ang dami na naging mga businesses and nag-open ng mga shops and restaurants. Pwede naman ma-access yung main road mula rito sa may likod ng Premier Coast ng Henan. Pero doon tayo sa main na punta tayo doon sa pinakaunang main road connecting dito sa Alona Beach. So, let's see. Okay. Para ka rin namang nasa Boracay, pero more of laid back. Ayan. Sa Boracay, ang dami ng tao and ang dami na rin talagang tikit-tikit na yung mga bars and resto. So, dito medyo may mga space pa na mga area na ginagawa and mga sarado pa ganyan. So ito na yung pinaka road connecting dun sa main road natin sa highway. So yan, so may McDonald's na din, may Jollibee na din, yan, 7-Eleven. Dati wala pa yan. Yung nauna ko pumunta kami dito way back, parang twice na kasi pumunta. So this is my 3rd time. So naghabal tayo. Maraming mga nag-offer dun sa may crossing. And then pumunta muna tayo dito sa may Mausa. Ayan. Isa itong parang magandang review na very Instagrammable yung vibe niya, yung area. So masarap din yung food kasi tinry din natin. Medyo pricey nga lang talaga siya. No, so sige. Tinry natin, umikot muna tayo, but still habang naghihintay tayo na mabigyan tayo ng table, umakyat muna tayo din.
just to see ano yung itsura sa taas kasi yung table na hinihintay daw sa akin is nasa baba. So let's check. Ayan, may dito sa side meron ding tables. So ang ganda niya, no? Wooden yung vibe niya pero may halong white interior. Ayan, mosa. Marami akong kakilalang ganito. Anyway, yun siya. Ito yung nasa taas. Ayan. So, maganda naman siya. Maliwanag din naman. And then, maganda yung interior and yung vibe niya. Ayan. Para ka talaga nasa island. And then, baba na tayo. Kasi baka ready na din yung sinabi na magiging table natin. So ayan, itsura niya. Ganda, no? So yun yung naging night ko. Nag-dinner lang ako sa labas and then nagpahinta na rin ako sa habal, then bumalik na ulit doon sa may papasok sa beach and then doon naglakad ulit ako sa may shore. Ayan. So ito yung itsura niya kapag umaga, liwanag ng tubig, malinis, no? Kita mo yung Panglao Beach. Ayan. Tapos ito na yung nasa baba. Ayan. Pwede naman dyan mag-swimming kahit connecting yan doon sa iba't ibang rooms dito sa ground. Of course, since connected na yung rooms dito sa baba sa sa pool area, mas mahal yan. So, ito yung beachfront. Malinaw yung tubig din dyan. Ayan. So, syempre merong buffet breakfast. So, ito siya. Mga ino-offer nilang sa buffet breakfast. So, usually kapag nasa ganito, medyo late na ako gumigising mga 9 or 10. Pero since may buffet breakfast, gising tayo na mga 7. Ayan. Prepare and then para nasa baba na ng mga 8. Sayang. Okay, so marami namang choices. Yan, may itlog, may iba't ibang luto ng itlog, mga fritters. Ayan, may pancake, may waffles, may mga bread din. Ayan, so may coffee din doon and teas. Ayan, so tapos na tayo mag-breakfast, lakad ulit tayo para medyo matagtag naman yung kinain natin. And let's see, yan ang itsura ng shore. White sand din naman to, no? Pero siguro yung type of sand dito is hindi siya katulad ng Station 1 ng Boracay. More of katulad siya ng Station 2 and Station 3. Ayan, pero still white sand. Ayan. Marami sila in-offer na activity dito. Pwede rin pumunta ng Balikasag. Maganda yung sanctuary nila doon. Pwede rin sa Virgin Island. Meron din sila in-offer na very early morning is dolphin watching. And previously, nagawa ko na rin kasi mga activity na yun kaya hindi ko na siya in-avail. So, ikot-ikot na lang tayo dito. So, nakakita naman kami na maraming dolphins actually. Sumasabay sa amin sa boat before kami nagpunta ng Marine Sanctuary sa Balikasag and then sa Virgin Island. Yung sa Virgin Island though, yung sand is different. Para naman siyang sand sa Boracay na Station 1. Very fine, powdery, very powdery and very white. Yun. Okay, so continue tayo maglakad. Tara, samahan niyo ako dito.
Siyempre, nag-swimming din tayo dito. Sayang nga mukhang hindi natin tatry yung kanilang pool. Napakalinis. And then, yung isang infinity pool dito na nasa harapan, nasa ground. Bukas din naman yung infinity pool na nasa taas. Pero, mas maganda talaga sa taas kapag gabi. No? Ayan. So, ito, infinity pool nila nasa baba. Maganda siya. Again, 3 yung henan dito. Ito yung Premier Coast. Kung gusto niyo maka-experience ng kanilang infinity pool na nakaharap sa Alona Beach. Ayan, may view ng Alona Beach. Ayan, so ito yan sa may Premier Coast. Okay, pinakadulo to. Ayan. So medyo ganito din yung style ng mga henan sa Boracay, no? Or usually, sa lahat naman, may connecting doon sa mga rooms sa baba. So, mas mahal yan. Okay? So, accessible naman sa lahat yung pools na yan. Ito ulit, kasi nasa 5th floor ako. So, check natin. Yan ang itsura niya. Okay, so, ito ulit tayo sa room. Ayan. Kasi nag-work muna ako. Ayan din yung laptop ko. Then let's see ano yung tsura niya sa labas. And then maya mag-check out na rin naman tayo. So pero hanap muna tayo ng pupuntahan nating lunch sa labas. Okay, so 1 night lang to. Kasi quick trip lang din naman siya. Yung henan. Okay, so yun yung mga boats. Malinaw yung tubig. Even sa beach, malinaw yung tubig. Yan. Ito naman yung The Mist. Medyo ano siya, parang sister resto daw siya ng Mosa. Ayan. Pero let's see. Dito tayo nag-lunch naman. So tignan natin yung vibe niya. Kaya kung titignan natin, parang medyo similar siya sa vibe nun nasa Mosa tayo, no? Although yung sa Mosa is white. Ang kanyang ambience, and then wood. White and wood, may slide pa rito pababa. Hindi ba masyadong ano siya, steep. Anyway, so tignan natin sa taas, ano yung tsura niya. Parang mas gusto ko yung vibe nung sa Mosa kaysa dito sa Mist. Ayan siya. Different resort yung nandito sa may likuran niya. Ayan. So, para pumunta ka dito, magta-tricycle car, maghahabal. Pero kung meron naman kayong dalang sasakyan, ayan, madali lang naman siya puntahan. Within 1 kilometer radius lang naman siya. Or 2, yan. So, madali lang. Malapit, I mean. Ayan, so, ayan, low table. Yan siya. And then, ayan, may net floor pa sila. Ayan. So, may taas pa, pero hindi na ako umakyat. So, ito yung kanilang pag-order, no? Same to sa Mosa, ganyan din. So, pricey din dito. Ayan. So, ang dami talagang bagong restaurant dito and bar sa Bohol. Ibang-iba siya, parang 8 years ago, 7 years ago. Laki na na-develop sa dito sa Panglao, even sa Tagbilaran City. Ayan yung slide. Ayan. So dito na tayo nag-launch bago tayo pinaiwan ko yung luggage ko doon para hindi ko siya dala-dala dito, no, sa Henan. And then after this, bumalik tayo, naglakad ulit tayo dun sa may shore one last time. Ang sarap maglakad doon, no? Nakikita mo yung white beach, yung white sand, and then yung beach. Ayan, so papabalik na tayo ng ferry terminal sa may seaport. Ayan, so ito yung bagong Panglao International Terminal. Okay, nasa Panglao na. Ayan, so tricycle tayo papunta doon. So ayan, meron ulit terminal fee, and then yung ating ticket, ferry ticket still, that's 800 pesos. Ocean Jet pabalik ng
Cebu City. So ito yung kanilang terminal, maayos naman, malinis. Ayan. And on time din naman yung kanilang pagpapasakay doon dito sa may ferry nila. So ito siya. Ayan. So hintay lang tayo na lumarga na. So that's it, yung quick trip natin papunta ng Bohol. Again, ako consider ko nung previous kong punta din sa Bohol 7-8 years ago, masabi kong one of my best tourist destination din sa Pilipinas is Bohol. So try nyo, and marami din naman activities, especially sa river cruise nila sa Lubok. Alright, so that's it. Nakabalik na tayo ng Cebu City. So please subscribe and like and watch my other videos. Thank you. Bye.